Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Magandang umaga po sa inyong lahat, minamahal. Sa lahat po ng mga kasama po natin, sa lahat po ng mga manggagawa na ginagamit po ng ating mahal na Panginoon, sa lahat po ng mga mang-aawit na ginagamit ng Diyos upang siya ating purihin, sambahin, mga minamahal, at sa lahat po ng mga bisita, mga kapatiran, mga baguhan na patuloy po na dumadalo sa gawain ng ating Panginoon. Alam po niyo kapatid, ang mga bagay pong yan, yun po ay isang implication o indication kapatid. Isa pong indication na tayo po mga minamahal ay nagkakaroon ng bunga dahil ang salita ng Diyos ay naitanim po sa puso po natin at ang salitang ito ay tubo-tubo mga minamahal. Amen. At balang araw, ito ay magbubunga. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kasabi po kapatid ng Romans chapter 10 verse 17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Mga mahal palataya po, ito po ay nagkagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. So po kayo minamahal, mapagod sa pakikinig ng salita ng Diyos, kapatid. Meron na po tayong Bible study kanina at ngayon meron na pong Word of God na ating po itong pag-aaralan. Mga minamahal, napakaganda po ng mga topic. Dito po nakikilala po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sa kanyang mga salita, makikilala po natin ang ating Panginoon na hindi po pala tayo ang unang lumapit sa Panginoon. Hindi tayo ang naghanap sa Panginoon, bagkus ang Diyos ang siyang unang naghanap sa atin. Amen. Hindi po tayo mga minamahal ang siyang lumapit sa Diyos, bagkus kapatid, kaya po tayo lumapit sa Diyos ay tinawag po tayo ng ating Panginoon. Amen. At hindi lamang po kapatid na tayo po ay naging anak ng Diyos, naging pag-aari ng Diyos magmula nang siya'y ating tanggapin po rito, mga minamahal, bagkus kapatid ang sabi ng Biblia, bago pa itinatag ang sanglibutan ito. Ibig sabihin, wala pa ang ating mga magulang, mga ninuno na si Eva at si Adan, ikaw kapatid, ako, tayong lahat ay pinili na po ng ating Panginoong Yesu Cristo. Napakaganda kapatid, napakaganda ng mga salita ng Panginoon at yan po kapatid ay hindi po matarok ng mga kaisipan ng tao na hindi pinaniniwalaan. Pero tayo po kapatid dahil binuksan na po ng Diyos ang ating mga pangunawa, kaya ito ay atin na pong lubusang naunawaan. Amen po ba? Dahil kapatid, ang sabi nga po ng 2 Corinthians chapter 4 verse 4, mga minamahal, ang Diyos ng sanglibutan ito, the God of this world. Sino po yun? Si Satanas. Ang God of this world, kapatid, kanyang binulag ang ating mga pag-iisip upang hindi sumilay ang kaliwanagan ni Kristo sa bawat isa sa atin. Kasi mga minamahal, kaya po pala tayo po ay bulag, hindi po natin alam ang ating, kung sino ang ating sasambahin, kung sino ang ating pupurihin, kung sino ang ating kikilalaning Diyos, kapatid. Dahil binulag ng Diyos ang sanglibutan ito ang ating mga pag-iisip. Pero salamat sa Panginoon, ang Diyos, kapatid, siya ang nagbukas ng ating mga pangunawa, ang ating mga pag-iisip upang ang kaliwanagan ni Kristo ay sumilay sa bawat isa sa ating mga minamahal, ating pong buksan dito po sa Matthew chapter 18 verses 1 up to 4. Ganito po ang sinasabi po ng banal na kasulatan na ating pong mapag-aralan. Matthew chapter 18 verse 1 up to 4, mga minamahal. Ang sabi po dito, ng oras na iyon, lumapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, sino
ang pinakadakila sa kaharian ng langit. Tinawag niya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. Sinabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magbago at maging tulad sa mga bata, kailanmay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Sino mang magpakumbaba ng tulad sa batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi ka rin niya sa Panginoon, praise the Lord, hallelujah. Ang sabi po dito, at the time the disciples came to Jesus saying, who is the greatest in the kingdom of heaven? And calling to him a child, he put him in the midst of them and said, truly I say to you, unless you turn and become like children, you will never enter the kingdom of heaven. Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. Praise the Lord. Hallelujah. At ang ating pong pamagat, mga minamahal, be as a little child. Amen. Tayo po mga minamahal ay maging isang paslit na bata. Amen? Paslit na anak. Mga minamahal, yung pong mga bata, dyan, naglalaro lang, mga minamahal, walang pakialam ng kapatid. Kinakailangan daw po na tayo po ay maging ganoon. So nagtanong mga minamahal ang mga disciples ng ating Panginoon sa Kanya. Ang sabi na po niya, mga minamahal, Panginoon, sino baga ang dakila sa kaharian ng Diyos? Hindi sinagot ng ating Panginoon na ang dakila sa kaharian ng Diyos ay ang mga propeta, kagaya ni Moses, kapatid, kagaya ni Elijah, o kagaya ng mga apostol, o kagaya ng mga matatalino sa daigdig nito. Hindi po yan, kapatid, ang sagot ng Panginoon. Ang mga tao doon, kapatid, sila po ay nag-i-expect, sila ay umaasa ng sagot ng Panginoon na ang dakila sa kaharian ng Diyos ay ang mga propeta o ang mga apostoles. Pero kapatid, ang sabi ng ating Panginoon, siya po ay nagpatawag ng isang bata. At siya po ay inilagay sa gitna po nila nang sabi po ng ating Panginoon, maliban na kayo ay maging bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. At ang sabi dito sa 4 mga minamahal, yun, ang sabi dito, whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. So sila na po, kapatid, maliban. Ibig sabihin, mga minamahal, tayo po ay magmistulang mga bata. Hindi po mga childish. Amen? Bagus mga childlike. Amen? Yung mga childish, kapatid, matanda na po sila, pero isip bata. Hindi po yun, mga minamahal, ang ibig sabihin ng Panginoon. Bagus, ang ibig sabihin ng Panginoon na tayo po ay magmistulan o maging kagaya ng isang bata. Ano po ba, kapatid, ang karakter ng isang bata? Bakit nasabi yun ng ating Panginoon, mga minamahal? Na kailangan na tayo po ay magmistulang mga bata o para maging mga bata, kapatid, upang tayo po ay maging dakila sa kaharian ng langit at upang tayo makapasok ng langit. Ano po ba ang karakter ng isang bata? Number 1, kapatid, yung child's humility. Yung mga minamahal kababaan, ang kababaang loob ng isang bata. Kapatid, dito sa 4 muna, ang sabi po, whoever humbles himself as this little child is the greatest in the kingdom of heaven. So kinakailangan, kapatid, na tayo po ay maging humble. Maging mapagpakumbaba po tayo. Amen po ba? Amen. Maging humble sa paningin ng ating Panginoon, mga minamahal, dahil po, kapatid, hallelujah, lahat ng meron tayo na biyaya,
ito po ay biyaya lamang ng Diyos. Lahat po ng meron po tayo ay biyaya lamang ng Diyos na hindi natin pwedeng ipagyabang ito, kapatid. Amen po ba? Amen. Na mga naman, baka sasabihin po, kapatid, na o kaya naman ang tingin mo sa ibang mga tao ay napakataas mo na at hindi mo ka-level ang mga tao, kapatid. Alam po ninyo, manamahal, sa paningin ng ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, kapatid, tayong lahat ay pantay-pantay lamang po sa harap ng ating Panginoon. Amen! Amen. Dahil, kapatid, hallelujah, tayo pong lahat ay mga makasalanan. Tayo pong lahat, kapatid, ay wala po, mga minamahal, hallelujah, na nakikilalang Diyos dahil binulag na nga ng Diyos ng sanglibutan ito ang ating mga pag-iisip. So, ibig sabihin, wala tayong may pagmamalaki sa paningin ng ating Panginoon. Kaya ang bawat isa, kapatid, anuman ang tinatangkilik mo ngayon, anuman, kapatid, ang narating mo sa buhay, kung ikaw man ay naging asensado, kung ikaw man ay nakapag-aral, mga minamahal kong kapatid, yan ay huwag mong ipagyabang at ipagmalaki, kapatid. Kinakailangan ang iyong mga paa ay patuloy na nakapatong o nakayapa sa lupa. Ibig sabihin, kapatid, hallelujah, manatili kang humble sa paningin, hallelujah, ng ating Panginoong Jesucristo. Amen! Yan po ang gusto ng ating Panginoon, kapatid. Hallelujah. Dahil po, mga minamahal, hallelujah, ang sabi nga po ng banal na kasulatan, kapatid, that the true greatness begins when we humble ourselves before God. Kapatid, na mga minamahal, hallelujah, na ang mga tunay na dakila, ito po ay nagsisimula, kapatid, na tayo po ay magpakumbaba sa paningin ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi, mga minamahal, tayo pong lahat ay mga produkto lamang ng biyaya ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Kaya po, mga minamahal, huwag tayong magmalaki sa ating mga kakayahan. Baka sabihin mo, kapatid, na hindi mo na kailangan ng Diyos dahil marunong ka na. Baka sabihin mo, mga minamahal, hallelujah, na hindi mo na kailangan pang makinig ng salita ng Diyos dahil marami ka ng alam na bersikulo. Hindi po yung, kapatid, ang pamantayan ng Panginoon. Amen po ba? Dahil, kapatid, gusto ng ating Panginoon na manatili kang humble sa paningin ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Everybody say, praise the Lord. Yan ang ugali ng bata, kapatid. At ang pangalawa, mga minamahal, kinakailangan po, kapatid, na the child's trust. Na kinakailangan ikaw ay marunong na magtiwala sa ating Panginoon, kagaya ng isang bata. Ang isang bata, mga minamahal, marunong siyang magtiwala sa kanyang ama at maging sa kanyang ina. Amen po ba? Kapag sinabi ng kanyang ama, kapatid, na, anak, huwag kang mag-alala, hindi kita papabayaan. Anak, huwag kang mag-alala, mamaya, pagkatapos ng service, pupunta tayo ng McDonald's, pakakainin kita. Hindi ba? Kung 3 years old man yan, kung 2 years old man yan, kapatid, hallelujah, ang bata ito ay nagtitiwala kung ano ang sinabi mo. Amen po ba? Kung ano ang sinabi po natin sa mga bata, yun ay kanilang pinagkakatiwalaan. So, ibig sabihin, kapatid, kinakailangan daw po na tayo raw po ay maging katulad ng isang batang ito na may pagtitiwala sa kanyang mga magulang. Amen. So kung sinabi po ng ating Panginoon na huwag tayong matakot, kapatid, at tayong lahat ay magtiwala sa mga pangako ng Panginoon, kapatid, kinakailangan ibigay mo ng todong-todo ang iyong pagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Amen? Yun po ay pangalawang karakter ng isang bata. At ang pangatlo, mga minamahal, the child's purity. Ang kalinisan ng puso ng bata, mga minamahal. Ang bata ay dalisay, madaling magpatawad.
Amen? Isang kapatid, ngayon mag-aaway yung mga bata. Pero maya-maya, nagbabati na. Ngayon napagalitan mo yung bata. Maya-maya, naglalaro na kayo. Kahit hindi mo binigyan ng lollipop. Amen? Amen. So, ibig sabihin, kapatid, ang bata ay hindi nagtatanim ng galit. So, dapat kapatid daw, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, yun daw po ang dapat maging ugali ng isang Kristiyano, kapatid, hallelujah, na huwag tayong magtatanim ng galit sa mga nagkasala sa atin. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Pero anong ugali ng tao? Pag nagkasala sa kanya, kapatid, yung kapitbahay, anong sasabihin? Hanggang sa impyerno, hindi kita pagkatawarin. Amen po ba? Di ba tama? Ni anino mo ay ayaw kong makita, ang sabi. Pag nakita ko yan, titirisin ko yan. Pero sabi po ng ating Panginoon, huwag daw po tayong magtatanim ng galit kagaya po ng isang bata na hindi marunong magtanim ng galit sa kanyang magulang o maging sa kanyang kalaro. Yun daw po dapat ang maging ugali ng isang Kristiyano na tayo po ay magpatawaran sa isa't isa. Amen! Nobody's perfect. Amen po ba? Amen. Kasi may mga tao na nakagawa na ng konting problema. Galit na. Hindi ganon. Ang sabi ng Diyos, maliban na kayo maging katulad ng isang batang ito, hindi kayo karapat-dapat sa langit. At hindi kayo tatawaging dakila sa kaharian ng langit kung kayo ay masyadong mataas ang pride. Mga minamahal, ito yung mga salita ng Diyos. Bisan magkakapatid sila sa laman, nagkaaway-away. Nagdidimandahan pa. Pumupunta pa sa korte, kapatid, nakakaya. Kahit na, mga minamahal kong kapatid, ano ba po, ang bagay na yan, kapag kayo'y magkapatid, o mga magulang kapatid, yung minsan magulang pa nga, tatay at saka yung anak, nandun sila sa barangay, nagbabarangay. Nakakaya, kapatid. Amen. Mga minamahal, hindi po gano'n. Sabi ko nga, mga minamahal, kung mangyayari ang bagay na yun sa akin, mga minamahal, kahit na, kung halimbawa may utang sila sa akin, hindi sila nakabayad, but never na ako'y pupunta ng barangay para sila ay aking ireklamo. Bakit? Sila ay aking mga mahal sa buhay. Amen? Palakpakan po natin. And likewise, kapatid, sa mga Kristiyano, tayo po'y magkakapatid sa ating Panginoong Jesucristo, mga minamahal. Tayo pong lahat, kapatid, ay tumanggap lamang ng biyaya ng Diyos. Baka balang araw, kapatid, hindi kayo nakaunawaan, kayong magkapatid, mga minamahal, tapos pumunta kayo ng barangay, doon kayo, mga minamahal. Kapatid, hindi magandang tingnan. Bakit? Sino ang naiinsulto po ron, kapatid? Ikaw ba? O yung nirereklamo mo? Ang naiinsulto doon, kapatid, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Anong sasabihin? Akala ba mga born again Christian yan? Akala ko ba mga Kristiyano yan? Bakit sila narito?
Alam po niyo kapatid, nangyari po yan. Una, isang kongregasyon, laban sa isang kongregasyon, sa television, sila po ay nag-aaway, sa preaching lang nag-aaway, tapos nagdidibati mga minamahal, hallelujah. Tapos anong nangyari kapatid? Nagdimandahan sila, pumunta sila sa korte. Anong sabi ng korte kapatid? Nakakaya kayo. Akala ko ba nangangaral kayo ng salita ng Diyos? Eh ngayon, tinagurihan sila ng mga Kristiyano, gusto nila ang magdidesisyon sa reklamo po nila ay yung taong hindi naman kumikilala sa Diyos. Hindi ba nakakayahin mga kapatid? Amen? So ano pong sabi po ng Biblia, mga sabi ng ating Panginoon, kinakailangan na tayo po ay dapat maging child's purity, ang kalinisan ng puso ng bata, mga minamahal. Dahil ang sabi po ng Matthew chapter 5 verse 8, blessed are the pure in heart, for they inherit the kingdom of God. Ang sabi po dito, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ibig sabihin, kung marumi ang ating mga puso, kapatid, hallelujah, hindi ka marunong magpatawad, hindi ka marunong magpakumbaba, mga minamahal, paano ka, mga minamahal, mapupunta ng langit? Kaya po sabi po ng ating Panginoon, blessed are the man. Mapapalad ang mga may malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Makikita nila ang Diyos. Kapag nakita po natin ang Diyos, ito po yung malaking pribilehyo sa atin, kapatid. Amen. Kasi sabi ng Biblia, mga minamahal, hindi lahat, kapatid, hallelujah, ay masisirain ang mukha ng Panginoon. Kasi kapatid, the moment na namatay na po ang tao, nandun na po yung judgment, kapatid. Ibig sabihin ba, yung bang namamatay sa kasalanan, kapatid, pagkatapos nagkaroon ng white throne judgment, ang sabi ng Revelation, ng lahat po, kapatid, ng mga tao na nangamatay, sila po ay huhukumang muli. Palagay mo, kung namatay ka sa pagkakasala, kapatid, hindi mo kinilala ang ating Panginoon Jesucristo at lalo-lalo, hindi ka naman pinili ng Diyos. Palagay mo, kapag nandun ka na sa white throne judgment, meron ka ba mong pag-asa na iligtas ka ng Panginoon? Wala na. Kasi sabi ng Biblia, it is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. Amen? So mga minamahal, ngayon pala, kapatid, habang tayo po'y nabubuhay pa, habang tayo po'y may lakas pa, kapatid, habang tayo po'y may hininga pa, mga minamahal, maglingkod na po tayo ng may kainitan sa ating Panginoon. So, ito, salamat sa Diyos! Salamat sa ating Panginoon, mga minamahal, pagamat meron pong anunsyo na dadaan ng bagyo itong alas 2 ng hapon dito po sa ating lugar, pero nandito po rin po tayo nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Panginoon Jesucristo. Salamat sa Diyos na buhay! Amen! Everybody say praise the Lord! Praise the Lord! Huwag tayong magkimkim ng galit. Huwag tayong magkimkim ng galit. Panginoon, ilang beses ko bang patatawarin ng aking kapatid ang sabi po ng disipulo ng Panginoon? 7 beses ba? Ang sabi ng ating Panginoon, hindi ko sinabing 7 beses lang. Ang sabi niya, 7 times 70. Unlimited forgiveness, kapatid. Amen? Amen? Amen. Unlimited. Kung sa samchi, kapatid, may unlimited. Ang dami mo nakain na baboy, kapatid, pero order ka pa rin ng order kasi unlimited. Gusto ko lang gusto ko. Amen. Pataas na cholesterol natin, samchi, parang samchi, kapatid. Amen. Pero dito rin po, kapatid, ang sabi ng ating Panginoon, minamahal, hallelujah, unlimited, kapatid. Bakit? Dahil ang Diyos, siya ang unang nagpatawad sa ating mga kasalanan. Kaya po mga minamahal, gusto ng ating Panginoon na tayo po lahat ay magpatawaran sa isa't isa. Huwag magkimkim ng galit. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Huwag kang magkimkim ng galit sa iyong kapatid.
tao lang po tayo masasabi. Minsan kapitbahay mo ng kapatid, hindi mo naman inaano, pero parang galis sa'yo. Eh ngayon, ang sabihin mo, huwag mong ipanalangin na magkasakit. Huwag mong ipanalangin na mamatay na. Saan mamatay na yun? Eh, sino ba yung gano'n? Magsabi, praise the Lord. Meron? Sino may kaisipang gano'n magsabi, praise the Lord? Wala na. Opo, marami pong ganyan, kapatid. Amen. Sana mamatay ka na. Huwag gano'n, kapatid. Tayo na po ngayon ay mga Kristiyanong anak ng Diyos. Imbes na ipanalangin mo na mamatay na sana, ipanalangin mo na sana kahabagan din siya ng Panginoon at iligtas din siya ng ating Panginoong Jesucristo. Sino bang magkakakala, kapatid, na tayo po'y nagsama-sama po rito? Hindi naman tayo magkakamag-anak. Amen po ba? Amen. Siguro kamag-anak po kayo malayo. Lalo naman tayo magkakamag-anak eh. Si Obama nga, kamag-anak po natin yan eh. Si Trump, kamag-anak po natin yan. Wala tayong reunion. Kasi gano'n lang tayo kay Eva sa kakayan yan eh. Di ba? Kamag-anak natin yun. Hindi ko lang kung tito ko yun o kaya lang pinsan ko malayo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So tayo po natin magkakamag-anak. So tayo po lahat ay isang pamilya na ginawa ng ating Panginoon. Pero kapatid, ang tunay na pamilya mo, hindi kapatid, yung tatay mo, hindi yung nanay mo, hindi yung kapatid mo sa laman. Pagkus, ang tunay na pamilya mo, yaong mga kasama mo na naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. This is the royal family of God. Amen? Everybody say, praise the Lord. At ang susunod, kapatid, the child's dependence. Na mga minamahal, ang mga pagsandig ng bata. Ang bata, mga minamahal, siya ay dumidepende sa kanyang mga magulang. Amen po ba? Ang isang bata ay dumidepende, kapatid, sa kanyang nanay at sa kanyang tatay. Ganun na daw po, kapatid, ang mga Kristiyano. Kinakailangan marunong tayong dumipende sa ating Ama na nasa langit. Amen. Kinakailangan dumipende tayo. Hindi po tayo dapat didepende sa ating mga sarili. Huwag po tayong umasa, mga minamahal, hallelujah. At huwag po tayo, mga minamahal, hallelujah, sasandig sa ating sariling kaunawaan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Tanda po ng kusmulaman, sabi po ng Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Sa Panginoon ay buong puso kong nagtitiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Amen. Amen. So huwag kang managan, kapatid, sa sarili mong pangunawa. So kinakailangan, gusto ng ating Panginoon na kapatid, kagaya ng isang bata na siya'y sumasandig sa kanyang mga magulang. At maging, kapatid, sa ating pananampalataya, huwag kang sasandig sa iyong sariling kaunawaan. Sa iyong sariling pangunawa. Huwag kang magtitiwala doon, kapatid. Amen po ba? Amen. Kasi mga minamahal kong mangyayari yun, mga minamahal kong kapatid, dapat wala po tayo rito. Kasi kung sumandig po tayo sa sarili nating kaunawaan. Pero sabi ko ng Biblia, magtiwala tayo sa Diyos. Amen. Amen. But lean not on your own understanding. Trust in the Lord. Magtiwala tayo sa Kanya. Praise God. Yun po ang gusto ng ating Panginoon, na tayo dumipende sa Kanya. Amen po ba? Amen. Huwag tayong didepende
maging sa mga pangangaral ng mga iba't ibang mangaral, kapatid. Pero sinabi, kapatid, pina-explain ko kay Brother Elion, yung tinatawag na descriptive at saka prescriptive. Yung prescriptive, kapatid, ng mga salita ng Diyos na sinasabi po nila, yung prescriptive, yung parang pine-prescribe lang sa iyo ang kung ano ang gagawin mo. Hindi ba ang doktor, kapag nagpa-doktor ka, bibigyan ka ng reseta, yung prescription. Hindi po ba? O ito, inumin mo to, tatlong ilagay mo to sa ano mo, ilagay mo sa baga mo to. O ito, simulan niya, inumin mo ito. Eh ngayon, wala naman siyang pabili pala. Inalagay sa baso na may tubig. Eh, reseta lang yung papel yun, ininom. Akala gano'n. Hindi kailangan bilhin mo yun. Kung ganun sinabi, kapatid, yun ay prescriptive. Pero mga minamahal, yung ngayon po maraming mga tao, ganun, dumidepende sila sa prescriptive, kapatid. Doon po pinrescribe po ng mga ibang mangaral, kapatid. Dito, gawa. Kailangan ikaw ay magpakabuti upang ikaw ay maligtas, kapatid. Yan ay prescriptive. Pero kung kinakailangan maging descriptive, kapatid. I-describe sa iyo ng Biblia, kapatid, ang tunay na kaligtasan. Amen. I-describe sa iyo ng ating Panginoon na hindi po sa ating mga mabubuting gawa na tayo po ay maliligtas, bagkus di-describe ng ating Panginoon na tayo po ito manggapo ng biyaya sa ating mula sa ating Panginoon. At ang biyaya ito, ito yung regalo na buhat sa ating Panginoon at hindi mo ito pinagtrabaho. That is descriptive. Amen? Palampakan po natin ang ating Panginoon. Kaya so praise the Lord. Kapag sinabi ba, mga minamahal, hallelujah, na tayo ay magnobena, tayo ay magprosesyon, kagaya kahapon, kapatid, sa aming lugar, mga minamahal, sila ay nagnobena, sila, kapatid, ay nagmatcha sa kalsada, yung iba walang tsinelas, mga minamahal, tapos nagdonobena sa daan. Yung ba, kapatid, ang kaligtasan, is that the way of salvation? No. Yung ba, mga minamahal, hallelujah, pagpasok mo doon po sa simbahan, kapatid, tapos kukuha, ikaw ay yung dalawang daliri mo, ilalagay mo, kapatid, doon po sa agua, ano ba yun? Tapos, kapatid, maggaganon ka. Yung ba ang kaligtasan? Hindi po. Kasi, kapatid, yun po ay prescriptive. Pinrescribe lang po sa atin ng ating reliyon. Amen. Pero, kapatid, kapag nalaman mo ang katotohanan, mismo ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Sino ba ang katotohanan? Ang sabi ng Biblia, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father except by me. Amen? Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya ba uwi naman kapag nung nag-aaral ako ng college, totoo po ito. Kasama ko yung pinsan ko. Duwan kami sa Mabiga. Nag-course po siya. Okay lang kasi may simbahan eh. Kaya duwan kami sa sabungan. Nakala niya simbahan pa rin. Bayo bisa, hindi naman tsape niya. Ibinalik niya. Ibinalik niya. Yung ba kapatid ano? Huwag kang magdidepende doon, kapatid, sa pinrescribe sa iyo ng mga mangangaral, bagkus ang basihan mo ay ang mga salita ng ating Panginoon. Ang sabi ng Biblia, kapatid, before the foundation of this world, I have chosen you, said the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. So, mga minamahal, the child's dependence, kapatid, ang pagsadig ng isang bata. Kagaya po. Kaya po mga tinawag ang kanyang mga, sabi ng mga apostol, Lord, Panginoon, sino ba ang dakila sa iyong kaharian? Ang sabi ng ating Panginoon, kapatid, ulitin ko,
po tayo. Tumawag siya ng isang bata. Inilagay sa kanilang kalagitnaan. Ang sabi ng ating Panginoon, maliban sino mang magpakumbaba ng tulad sa batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Palakpakan po natin. Ang bata ay full of humility. Kapatid, kapag pinalo mo yan, iiyak lang yan. Pagkatapos, kapatid, bati ka na. Walang kinikimkim na galit sa kanyang puso. At yun ang mga bagay na yan, kapatid, ang gusto ng ating Panginoon na ito ay maging ugali ng mga Kristiyanong anak ng Diyos na tayo po upang maging dakila tayo sa kingdom ng ating Panginoon. Hallelujah! Kailangan maging bata ka, kapatid. Maging pistulang kang bata sa harap ng ating Panginoon Hesus Kristo. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya po muna mahal. Una, ano po kapatid? Matapos na po tayo. The child's humility. Ang kababaang loob ng bata. Pangalawa kapatid, the child's trust. Ang pagtitiwala ng bata sa ating. Number 3, the child's purity. Ang kalinisan ng puso ng bata. Na marunong magpatawad at hindi nagkikimkim ng galit, kapatid. And number 4, the child's dependence. Ang pagsandig ng bata. Ito, kapatid, ang mga apat na karakter ng isang bata, kapatid. Wala pong pakialam yan yung mga bata. Wala pong pakialam yan. Amen po ba? Amen. Eh, palagi ko, kung nakakalakad na lang itong si Marco, baka takbo lang takbo rito eh. Wala pong pakialam yung bata. Magtatakbuhan po yan, pagkatapos iiyak po yan pag nauntog. Di po ba? Pag nauntog, iiyak na yan. Tatawagan na kagad ang kanyang Mami. Mami! Mami! O paano ka na? Pag nasaktan ng bata, doon siya lumalapit sa kanyang nanay, sa kanyang tatay. Misang kapatid, kailangan ka rin masaktan. Amen. Kasi kapatid, kapag sinasaktan ka ng Panginoon, hallelujah, ibig sabihin kapatid, pinapalo ka ng Panginoon. Bakit? Nami-miss ka na ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kasi kung hindi ka nasasaktan, hindi ka dumaranas ng mga pagsubok, ni ayaw mong tawagin ang tatay natin sa langit. Kaya pinahintulutan yan ng ating Ama na nasa langit upang ikaw na anak ay hanapin mo siya. Ang sasabi mo yan, Tatay, Tatay, tulungan mo ako. Namimiss ka lang ni Lord, kapatid. Palakpakan po natin. Hallelujah. So kailangan na kapatid, ay magkaroon ng purity. Yung isang dalisay na puso. Palakpakan po natin. Pag-inatan po natin ngayon, mga mahal.